Mga kapatid kay Kristo, mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Dalangin ko na nasa mabuting kalagayan pa rin kayo at patuloy pa rin yung pagpupuri ninyo sa ating Diyos. Mga kapatid, mahalagang araw-araw po ay tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos dahil ito po yung ating pagkaing espiritual. Mga kapatid, ang ating batayang teksto sa ating morning devotion ay matatagpuan po sa aklat ng Exodo chapter 18 verses 1 hanggang 27. Exodo chapter 18 verses 1 hanggang 27, na ganito po ang sinasabi. Nabalitaan ni Jethro, biyanan ni Moises at pari na sa Midian, ang mga ginawa ni Yahweh para kay Moises at sa mga Israelita, kung paanong inilabas niya ang mga ito sa lupain ng Ehipto. Si Jethro ang nag-aruga kay Zipporah nang ito'y pauwiin ni Moises sa Midian, kasama ang dalawa nilang anak. Gersom ang pangalan ng una, sapagkat ang sabi ni Moises nang ito'y isilang, ako'y dayuhan sa lupaing ito. Ang pangalan na may Eliezer, ang pangalawa na may Eliezer, sapagkat ang sabi niya, tinulungan ako ng Diyos ng aking mga ninuno. Niligtas niya ako sa tabak ng Faraon. Isinama ni Jethro ang asawa ni Moises at ang dalawang anak nito, at pumunta sa pinagkakampuhan ni na Moises sa ilang, sa tabi ng bundok ng Diyos. Pagdating doon, ipinasabi niya kay Moises, darating ako riyan kasama ang inyong asawa at dalawang anak. Kaya sinalubong sila ni Moises. Nagbigay galang siya sa biyanan, niyakap ito at isinama sa kanyang tolda. Doon sila nagkamustahan at masayang nagbalitaan. Isinalaysay ni Moises ang lahat ng ginawa ni Yahweh sa Faraon at sa mga Ehipsyo, at kung paano inligtas ni Yahweh ang mga Israelita. Isinalaysay rin niya ang mga hirap na inabot nila sa paglalakbay at kung paano sila tinulungan ni Yahweh. Natuwa si Jethro sa kabutihang ginawa sa kanila ni Yahweh at sa pagliligtas nito sa kanila sa mga Ehipsyo. Sinabi niya, purihin si Yahweh na nagligtas sa inyo mula sa kamay ng Faraon at ng mga Ehipsyo. Purihin si Yahweh na nagpalaya sa mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Napatunayan ko ngayon na siya ay higit sa ibang mga Diyos dahil sa ginawa niya sa mga Ehipsyo na umapi sa mga Israelita. At si Jethro ay nagdala ng handog na susunugin at iba pang handog para sa Diyos. Numating naman si Aaron at ang mga pinuno ng Israel at kumain sila kasalo ng biyanan ni Moises. Kinabukasan, naupo si Moises upang mamagitan na tumatol sa mga usapin ng mga tao. Inabot siya ng gabi sa dami ng taong lumalapit sa kaniya. Nang makita ni Jethro ang hirap na inabot ni Moises sa kaniyang ginagawa, tinanong niya ito, ano ba ang ginagawa mo sa mga tao? Bakit mag-isa mong ginagawa ito at ang mga tao'y maghapong nakapaligid sa iyo? Sumagot si Moises, mangyari po lumalapit sila sa akin para alamin ang kalooban ng Diyos. Kapag may dalawang taong may pinagtatalunan, lumalapit sila sa akin at sinasabi ko naman sa kanila kung sino ang may katwiran. Bukod doon, ipinaliliwanag ko sa kanila ang mga utos at tuntunin ng Diyos. Sinabi ni Jethro, hindi ganyan ang dapat mong gawin. Pinahihirapan mo ang iyong sarili pati ang mga tao. Napakalaking gawain niyan para sa iyo at hindi mo iyan kayang mag-isa.
Pakinggan mo itong ipapayo ko sa iyo at tutulungan ka ng Diyos. Ikaw ang lalapit sa Diyos para sa kanila at magdadala sa Kanya ng kanilang mga usapin. Ikaw ang magtuturo sa kanila ng mga kautusan at mga tuntunin, at ikaw rin ang magpapaliwanag sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin. Ngunit pumili ka ng mga taong may kakayahan, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan at hindi masusuhulan. Gawin mo silang tagapangasiwa sa libo-libo, daan-daan, 50-50 at 10-10. Sila na ang bahalang humatol sa maliliit na usapin, at ang mabibigat na kaso lamang ang iharap sa iyo. Sa gayon, hindi ka masyadong mahirapan sapagkat matutulungan ka nila sa iyong gawain. Kung ganon ang gagawin mo, na siya namang utos ng Diyos, hindi ka mahirapan at madali pang maayos ang numang suliranin ng taong bayan. Pinakinggan ni Moises ang payo ng kanyang biyanan at sinunod niya ito. Pumili nga siya ng mga lalaking may kakayahan at ginawa niyang tagapangasiwa sa Israel para sa libo-libo, sa daan-daan, sa 50-50 at sa 10-10. Sila ang naging palagiang hukom ng bayan. Ang malalaking usapin na lamang dinadala nila kay Moises, at sila na ang lumulutas sa maliliit na kaso. Pagkatapos nito'y nagpaalam na si Jethro kay Moises at umuwi sa sariling bayan. Ito ang salita ng Diyos para sa ating lahat, mga kapatid, kay Kristo. Pagpalain po tayo sa salita ng Diyos. Mga kapatid, maganda po ang ating pag-aaralan sa umagang ito. At mga kapatid, mga mahalagang bagay na mapag-aaralan natin sa ating teksto. Una po, si Jethro, biyanan ni Moises at pare sa Midian, ang nag-aruga kay Zipporah at kina Gersom at Eliezer, ang dalawang anak na lalaki ni Moises at Zipporah. Ito ay panahon ng pakikibaka ni Moises sa Faraon. Mga kapatid, malaki yung naitulong ni Jethro sa pamilya ni Moises. Mga kapatid, hindi lingid na naging mabuti yung pamumuhay ng mag-iina ni Moises dahil sa tulong po ni Jethro, kasi isa siyang pari, nakakakilala sa Diyos. Pangalawa, mga kapatid, natuwa si Jethro sa kabutihang ginawa ni Yahweh sa mga Israelita at sa pagliligtas sa kanila sa mga Ehipsyo. At ang sabi niya, purihin si Yahweh na nagligtas sa inyo mula sa kamay ng Faraon at ng mga Ehipsyo. Purihin si Yahweh na humango sa mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Ito po ay statement of his faith. Ito ay kapahayagan ng pagpupuri at pananampalataya ni Jethro sa Diyos. Napatunayan ni Jethro na ang Diyos ay higit sa ibang mga Diyos dahil sa ginawa niya sa mga Ehipsyo. Gaya ni Jethro, lagi nating ipatotoo ang kapangyarihan at kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Na ang Diyos ang laging tumutulong sa atin, ang laging gumagabay sa lahat ng ating tinatahak o ginagawa. Naway lagi nating purihin ang Diyos, mga kapatid. Pangatlo, tinulungan ni Jethro si Moises para maging mas magaan ang kanyang tungkulin. Ang payo ni Jethro ay pumili si Moises ng mga taong makadiyos, nakatuwang at makakatulong sa pamamahala upang may kahusayan nilang magampanan
ang nais ng Diyos. Ito ang mga katangian para sa mga tagapanguna ng bayan ng Diyos. Sila ay dapat na una, may takot sa Diyos. Kasi mahalaga iyon mga kapatid, na bilang tagapanguna, bilang leader, dapat makita yung pagkatakot natin sa Diyos. Pangalawa, may kakayahan sa gawain. Dapat alam natin yung gagawin natin bilang leader, bilang mga leader sa ministry ng Diyos, sa pinapagawa ng Diyos. Pangatlo, mga naturuan sa katotohanan at taimtim na nakatalaga rito. Dapat aral sa Biblia o sa Bible. Pang-apat, mga hindi masusuhulan, malaya mula sa kasakiman at pag-ibig sa salapi. Mahalaga iyon mga kapatid. Mahalagang taglayin din natin ang mga katangiang ito mga kapatid bilang leader, bilang mga leader sa ating mga iglesia. Mga kapatid kay Kristo, ito po ang salita ng Diyos para sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Ilapit natin lahat ng ating prayer concerns sa ating Diyos. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay nagpapasalamat sa umaga na pinagkaloob mo sa amin. Muli kami ay nakapag-aral ng iyong salita. Salamat po sa aral, Panginoon, na ibinigay mo sa amin. Salamat sa buhay ni Jethro. Naway maging isa sa mga modelo namin siya sa aming buhay pananampalataya. Dakilang Diyos, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Gawin mo kaming katulad ng iyong anak na si Jesucristo at laging maitaas ka sa aming mga buhay. Dakilang Diyos, patuloy na pagpalain, ingatan, mahalin, bigyan ng kaligtasan ang aming mga pamilya, ang aming mga kapwa, ang mga iglesia na aming kinabibilangan, ang buong bansang Pilipinas, ang buong mundo. Maghari ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Dakilang Diyos, ang COVID-19, naway mawala na ito. At patuloy na kagalingan po para sa mga kapatid naming nakakaranas ng sakit. Total and complete healing po ang aming hinihiling, dakilang Diyos. Kami po ay nagtatalaga ng aming buhay sa iyo at nangangakong maglilingkod sa iyo hanggang sa wakas. Ibibigay namin ang aming buhay para lamang sa iyo. Sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba, sa tanging pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at manunubos ng aming buhay. Amen at amen. Mga kapatid kay Kristo, ang Diyos ay sumasa inyo. Lagi nating tandaan, mahal tayo ng Diyos.